Nadine Lustre lagot sa Viva kapag nagmaldita pinayuhang tapusin na ang kontrata. Kapag nagmaldita raw itong si Nadine Lustre, mapipilitan ang Viva na kwentahin lahat ng dapat nilang makuhang porsyento o komisyon sa mga nakaraang proyekto niya sa kanyang tinanggap. Ito ay sabi ng talent manager vlogger na si Ogie Diaz sa kanyang YouTube channel kasama si Mama Loy habang nasa background sina Jeg at Joseph Poco. Bilang manager ay nagbigay ng opinion niya si Ogie sa pahayag ng Quezon City Regional Trial Court na dapat tapusin ni Nadine ang kontrata niya sa Viva Artes Agency at hindi siya pwedeng tumanggap ng offers na may kinalaman sa showbiz career nang walang GP signal ang kanyang management. Nabaliwala yung petition ni Nadine through her legal counsel na si Attorney Lorna Capunan. Natatandaan ko noon na sinabi ni Attorney Capunan na kapag ayaw na ng talent, pwede na siyang umalis, sabi ni Ogie. Dagdag pa, nasabi ko dati na kapag ayaw na ng talent, pwede nang umalis pero hindi pala ganun kadali. Pwede naman palang umalis ang isang talent, bakit pa nagkakakontrata? Taong 2019 nang ewan ni Nadine ang Viva Artes Agency na ayon sa taong nakausap ni Ogie ay hindi raw hininga ng aktres ng komisyon sa mga projects na tinanggap niya. Technically, may habol ang Viva. Pero knowing Boss Vic Del Rosario, knowing Veronique, knowing the Del Rosarios, hindi naman nila habol yan, kundi yung i-honor mo yung kontratang pinirmahan mo. Meron nga akong nakausap na pag nagmaldita raw itong si Nadine, mapipilitan ang Viva na kwentahin lahat yung dapat nilang kuhang porsyento o komisyon sa mga nakaraang proyekto ni Nadine na kanyang tinanggap. Yun ang sinabi sa akin, say ng manager ni Liza Soberano, Enrique Hill, Rafi Tulfo at iba pa. Pero kung ipagmamatigasan daw ni Nadine na ayaw na niya magpa-handle sa Viva, ang pwedeng gawin ng aktres. Kung ako ang Viva, i-buy out mo sa akin ang kontrata mo para i-release kita at kung ilang years yan ang babayaran mo sa akin. Kunwari may 3 taon pa si Nadine, bibilihin niya ang kontrata niya ng 5 milyon per year, so 15 milyon lahat yan. At pag pumayag ang Viva, paliwanag ni Ogie, sa pagkakaalam namin sa 2029 pa magtatapos ang kontrata ni Nadine sa Viva, kaya may 7 years pa siyang natitira. Ano-ano nga ba ang dahilan ng mga artista kung bakit umaalis sila sa kanilang manager o hindi tinatapos ang kontrata? Ayon kay Ogie, maraming pwedeng rason. Well, siguro hindi sila magkasundo. Nasasakal na yung talent sa manager o hindi gusto ng talent yung palakad ng management sa kanya. Kaya ang payo ng kilalang talent manager sa mga gustong artista, kung magpapakontrata kayo, huwag kayong masyadong excited. Kumuha kayo ng abogado at ipabasa ninyo kung okay ba yung pipirmahan yung kontrata. Kasi ang tendency kapag bago yung artista tapos nila taga ng kontrata, pirma sila kaagad. Akala nila yun yung standard na stipulate na contract na pwede nilang pirmahan. Hindi nila alam na may mga kontrata na 1 year lang ang pinipirmahan pero automatic renewal yun after a year to 5 years. So after 1 year kapag hindi ka sob sa palakad nila, may 5 years ka pa kasi automatic renewal yun. Kaya dapat binabasa ng bawat talent o ng hinahire nilang abogado ang lahat ng kontrata. Hindi porkit nilatagan kayo ng kontrata ay para na kayong nakakita ng gold mine na feeling nyo ito na ang simula ng pagnyaman nyo. At dahil dito ang payo ni Ogie kay Nadine, tapusin na lang niya yung kontrata niya sa Viva, humingi na lang siya ng projects, mag-update siya. At saka upcoming concert ni Nadine sa susunod na buwan ay posible ring maghabol ang Viva ng komisyon sa talent fee nito. Kaya nga sana ay tapusin na lang nito ni Nadine Lustre nga ang kanyang kontrata sa Viva para wala ng gulo. At para kung gusto niya nga talagang umalis, makaalis siya ng matiwasay at walang problema na kakaharapin.